Hi guys, today we're gonna talk about how can we be closer to God. So, paano tayo mapapalapit kay God? Ito nga pala sasabihin ko guys is based on my experience, okay? Hey guys, gusto ko talaga mapalapit kay God. And as in, gusto talaga like sobra. OA naman sa sobra. Pero yeah, gusto ko talaga. So, ang ginawa ko lang guys para mapalapit ako kay God, I started reading the Bible or nag-start ako na manood ng Christian video like this. So, ito guys yung mga ginawa ko para ako mapalapit kay God. So, ang unang ginawa ko talaga is sumali ako sa choir. So, kumanta-kanta ako doon, ganun. Pero feeling ko parang empty pa rin yung parang inside of me, parang empty pa rin yung inside of me. So, napatanong ako, ano pa bang kulang? So, diba, choir na kasi ako, pero hindi ako nagbabasa ng Bible. Tapos, madalang lang ako nagpe-pray nun. Tapos, nung nakakita ako ng mga Christian video, kasi lagi sila nadaan sa FYP ko, like, nag-swipe ako sa TikTok. Tapos, may nakikita akong Christian video. Akong kakilala na dalawang person or dalawang influencer na Christian din na talagang nagpalapit at parang tinulungan nila ako na mapalapit kay Jesus. So sila guys ay si Telestai, basta yun ata, tapos si Realism. Kung kilala nyo sila guys, sobrang na-inspire ako sa kanila. I mean, kaya ako nag-spread the gospel kasi dahil din sa kanila, tapos dahil din kay Lord kasi in-encourage nila ako. So, pag gusto mo mapalapit kay God, read the Bible, always praise, day and night guys, day and night kayo mag-pray. Tapos, every morning, mag-devotion kayo, magpatugtog kayo ng mga worship song. Ito lang naman guys yung ginawa ko to be closer with God, tapos para maramdaman ko yung presensya niya, I always put a sound na worship, nagaganan-ganan ako sa bahay namin, kahit walang simba, nag-worship pa rin ako, and yeah. Hope guys na naintindihan nyo or may nalaman kayo ngayon. That's all guys. God bless you and God loves you. Bye! Wow! Anong masasabi ko doon kundi praise the Lord. I pray and I hope na na-convict tayo doon guys. Especially doon sa nabanggit niya. Grabe talaga yung impact noon nung binanggit niya na nagka-choir siya pero still feel empty. Kasi nasa Bible po talaga ang sagot, no? Itong mga religious activities natin, it's good, pero kung wala tayong personal time with the Lord, ibang-iba po yun. At marami pong Kristiyano ang ganyan ngayon. Sobrang busy sa ministry, sobrang nilalaan yung oras sa loob ng church, pero yung personal time nila, wala. Zero. Kinakausap po tayo ng Diyos through Scripture, through His Word. We are called to meditate on it day and night. Hindi lang kung kailan gusto natin, hindi lang kung kailan trip natin, hindi lang kung kailan convenient sa atin. Day and night, meditate on it. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Totoo yung sinasabi niya. This is how you get closer to God. Hindi sa pakikinig lang ng mga sermons ng mga pastor nyo, but yung personal time nyo with the Lord. You and the Lord alone. Habang binabasa nyo po ang scripture, mas makikilala nyo siya, mas magiging clear yung boses niya, hindi man audibly, pero kinakausap tayo ng Diyos through scripture. Sobrang na-bless ako dyan sa batang yan. May nagtag lang po sa akin. I don't know her name, pero nag-comment po ako, in-ask ko kung anong pangalan niya. So sana ma-encourage tayo magbasa ng Bible. Tayo mismo, hindi lang yung nakikinig lang tayo kung kani-kanino. Praise the Lord!